Namilog ang mga mata ni Luna. Iniinis na naman ba siya ng binata? Excuse me? Bigla itong natawa sa reaksyon niya. Tumayo na ito para iligpit ang pinagkainan. Ganyan-ganyan siya kapag nagagalit. Sa inis ay kinurot niya ang braso ni Marcos. Ouch! Ganyan din siya mangurot. Teka, Lola, ikaw ba yan? Anitong tatawa-tawa pa rin. Naiinis siya dahil nahawa siya sa tawa nito. Lalo tuloy itong gumagwapo sa kanyang paningin. Kinagat niya ng mariinang labi para magmukhang galit. Akala ko ba hindi ka marunong mag-joke? Saglit itong nag-isip. Wala naman akong sinabing joke. Inis na hinampas niya ito. Mas lumakas pa ang tawa ng binata saka itinaas ang kamay. Oo na, binabawi ko na, pikon. Wika pa nito. Nakakainis ka talaga. Gigil na sabi niya. Totoo naman yun eh, ba't ka naiinis? Inirapan niya ito. Ewan ko sa'yo. Aniya sabay nagmarcha palabas ng komedor. Salamat sa hapunan. Pahabol pa ni Marcos. Napasandal si Luna sa likuran ng pinto. Nakakainis na nakakatuwa. Hinawakan niyang bahagi ng puso niya para kumalma iyon. Crush na yata niya si Marcos. Oh no! Aniyang malakas na umiling. Bigla'y may kumatok sa pinto. Luna? Mahinang tawag nito. Nag-init ang sulok ng pisngi niya. Bakit pati pagbigkas ng binata ng pangalan niya'y parang biglang napakagandang pakinggan? Kumatok ito ulit. Alam ko, gising ka pa. Binuksan niya ang pinto at nakapamaywang na hinarap si Marcos. Wala ako sa mood makipag-usap sa'yo. Ganyan ka ba talaga kapikon? Inungusan niya ito. Nagulat siya nang bigla nitong hawakan ang kamay niya. Total, hindi ka pa naman makatulog. May ipapakita ako sa'yo. Ayoko nga. Aniya sa kabinawi ang kamay. Halos mabingi siya sa lakas ng kabog ng puso niya. Tumungo siya para hindi nito makita ang pumumula ng pisngi niya. Pero hinawakan nitong muli ang kamay niya. Lika na. Anito sabay hila sa kamay niya. Wala siyang nagawa kundi ang sumunod. Dahil sa higpit ng pagkakahawak nito sa kamay niya, may kinuha itong gasera. Saka inilawan ang daan nilang dalawa. Saan mo ako dadalhin? Makikita mo. Anito. Tinalunto nila ang kahabaan ng pasilyo ng mansyon. Nandoon na naman ang pamilyar na kaba ng puso niya na tanging nararamdaman niya sa tuwing kasama niya ang binata. Umakyat sila sa spiral staircase. Pakiramdam lang ba niya o talagang ingat na ingat si Marcos sa kanya? Napatingin siya sa magkahawak nilang kamay. His hands are rough and strong. And yet, she likes how it feels in her skin. Why does it suddenly felt like their hands should be intertwined like this forever? Napatitig siya sa mukha ni Marcos. Paano niya nagustuhan ang lalaki na ito sa loob ng ilang araw? Napalingon ito sa kanya kaya mabilis siyang napatungo. Ganoon na lang ang pamumula niya. Hindi mo yata pinapalinis to? Tanong niya para hindi mapansin ang pagkalito niya. Delikado kasi, kaya ako na lang ang gumagawa. Mag-iingat ka, medyo bumibigay ang sahig nito. Ngayon lang siya nakapunta sa bahaging ito ng mansyon. Ang laki pala ng house ni Lola. Pinakamalaki sa buong San Agustin. Sayang at marami ng sira. Noon ito rin ang pinakamagandang mansyon dito. Matagal ko nang balak ipaayos ito, kaso hindi naman sapat ang kinikita ng hasyenda. Kapag nagkapera ako, ipapaayos ko to. Napatingin siya sa sinseridad ng boses ng binata. Lola Amanda had been right to give all her inheritance to Marcos. Hindi niya alam kung mapapantian niya ang pagmamalasakit nito sa hasyenda. Andito na tayo. Anito, saka pansamantalang binitawan ng kamay niya para buksan ang pinto. Namilog ang mata ni Luna sa nabungaran. Something ripped her heart. Napako ang tingin niya sa pinakamalaking painting sa dulo. It's her painting of her mom, writing in the woods. She knew she had seen that place before. Saka lang niya naalala ang lugar kung saan siya ipinasyal ni Marcos kahapon. Alam kong marami kang tanong tungkol sa mommy mo. Hindi ko naman talaga siya kilala eh. Kaya naisipan kong dito na lang kita dalhin. Ngumiti siya ng tipid. The truth is she wanted to cry. Nobody ever thought of her this way. Si Marcos lang. Napatitig siya rito. There was that urge again to kiss him, but she held herself back. Bumabawi ka no? Aniya. Halata ba? Anitong napahagot sa buhok. Well, nawala nang inis ko sa'yo. They were sitting on the bed, looking at those old albums. Close pala ang mommy ko sa kamami mo.
Magkababata sila, sabay silang lumaki. Kumunot ang noo ni Luna nang may makitang ka-holding hands ang mommy niya. This must be the guy that Lola wanted her to marry. Not bad, he's quite looking good. Komento niya. Talaga? Tila nananansyang tanong nito. Tumango siya sa kasinulyapan ng kaharap at ibinalik ang tingin sa larawan. Malaki ang pagkakahawig ng dalawa pero hindi niya isinatinig dahil pinuri niyang lalaking nasa larawan. Kumunot ang noo niya ng sumunod na larawan ay ang mommy ni Marcos, kasama ang lalaking ka-holding hands rin ng mommy niya. Wait! Ani ang napaisip. Daddy mo to? Tumango ulit ang binata. Na-in-love siya sa mommy mo, kaya hindi natuloy ang kasal? Na-in-love din sa daddy mo ang mommy mo, kaya hindi sila nagkatuluyan. That's really funny, though I'm sure hindi madali para sa kanila na suwayin si Lola. Hindi talaga, pero siguro kapag mahal mo ang isang tao, haharapin mo ang lahat para sa kanya. Hindi niya alam kung bakit napatunganga siya sa sinabi ni Marcos. Habang nakikilala niya ang binata, ay lalo yatang lumalalim ang nararamdaman niya rito. Ibinaba niya ang tingin sa album. Can I take this home? Sa'yo naman talaga yan. Thank you, Marcos. Hindi ka naman pala super sama ng ugali. Mabait ka naman pala. Tumawa ito. Ikaw rin, hindi ka rin naman pala super sama. Super maarte lang. Anitong ginaya ang pagsasalita niya. Otomatikong kinurot niya ang binata, pero mabilis itong umiwas, sabay halakhak na halatang nangiinis. Tumayo siya sa kama para kurutin ito, pero nawalan siya ng balanse nang matapilok siya sa kumot. Luna! Sigaw ni Marcos. Dagli nitong iniharang ang katawan sabay salo sa kanya. Napasigaw siya nang tuluyan silang bumagsak sa sahig. Narinig niyang napahiyaw si Marcos sa sakit. Marcos! Sambit niya. Are you alright? Ikaw, hindi ka ba nasaktan? Puno ng pag-aalala ang mga mata nito. Umiling siya. Abot-abot ang kaba ng puso niya sa lapit ng mukha nito sa mukha niya. Thank you. Halos bulong na sambit ng dalaga at mabilis na tumayo. Hindi niya maipaliwanag ang naaramdaman nang maglapat ang katawan nila. Ikaw kasi! Ani ang hindi napigilan ng sariling kurutin ito para pagtakpan ng kabang nararamdaman. Napaigtad ito at natatawang lumayo sa kanya. Nakakapikon ka naman! Anitong tila natutuwa na hindi maipinta ang mukha niya. Pagkuhay nakangiting napatitig sa kanya. Pakiramdam niya ay nahulog ang puso niya sa paraan ng pagkakatitig nito sa kanya. Sorry kung hindi ko masyadong naalagaan ang alaala ng mommy mo, ha? Biglay seryosong saad ni Marcos. Hayaan mo't aayusin ko to para dito na ang silid mo. Huwag kang bumait, hindi ako sanay. Saka English ang sorry. Tumawa ito. Ipagpaumanhin niyo po, senyorita, at naging magaspang po ang pakikitungo ko sa inyo nitong nakaraang araw. Kung sakali pong nasaktan kayo sa sinabi ko't nagawa ko, sana'y magawa niyo kong mapatawad. Ang haba naman nun, parang sorry lang. Ani ang naiiling. But yes, you're forgiven. Ngumiti si Marcos at pakiramdam niya ay natunaw ang puso niya. Pahintulutan niyo po akong magpakilalang muli. Ang pangalan ko ay Marcos Aureliano Policarpio, pero maaari ninyo akong tawaging Marcos. Inilahad nito ang kamay. Kusang sumilay ang ngiti sa labi ni Luna at tinanggap ang kamay nito. Call me Luna, aniya. Naramdaman niya ang mahinang pagpisil sa palad niya. Hindi tuloy niya maiwasang mapatitig sa mukha ng binata habang patuloy ang pagkabog ng puso niya. Napatitig din ito sa kanya. He held gaze for a moment, and yet, it felt like a lifetime. Ikinagagalak kong makilala ka, Luna. Same here, Marcos. Totoo sa loob na sambit ng dalaga. Tila gusto niyang magprotesta nang bitawan nito ang kamay niya. Ihatid kita sa silid mo. Nagpatiuna siya. Nang hawakang muli ni Marcos ang kamay niya, hindi siya tumutol at lihim na humiling na sana'y huwag munang matapos ang gabing iyon. Pagkatapos ng gabing iyon, ay naging magaan na ang pakikitungo nila sa isa't isa. Habang dumaraan ang araw, ay mas lalong nahuhulog ang loob ni Luna sa binata. Somehow, natutunan niya ang maging masaya, kahit na minsan ay nakakapagod ang ginagawa nila. She feels happy every time they are together. Inaasar pa rin siya ng binata, ngunit kadalasan ay bumabawi ito kapag naiinis siya, and she finds it cute, seeing him making an effort to make her smile. Minsan ay sinasadya niyang mapikon para suyuin ito. She knows it's crazy. Well, she feels crazy. She feels weird too. Nawawala yata ang pagiging mataray niya. She never felt this way before.
Sometimes it bothers her because good things do not last long in her life. She needs to stop liking him before she falls too fast. Luna, ready ka na? Napapitlag siya nang marinig ang boses ng binata sa labas ng silid. Kanina pa siya nito tinatawag mula sa baba, pero hindi siya kontento sa bihis. Kaya ilang beses siyang nagpalit ng damit. Pupunta lang naman sila ng manggahan, kaya napagpasyahan niyang magsuot ng off-shoulder blouse at jeans. Kaagad niya ang pinasadahan ng sarili sa salamin. Naglagay siya ng lip gloss at light blush. Napasimangot siya nang marinig ulit ang boses nito. Almost ready! Sigaw ng dalaga. Saka sinipat ulit ang salamin bago dinampot ang bag. Kanina pa yung almost ready na yan, baka pagdating natin. Hindi dito natuloy ang sasabihin nang lumabas na siya. Napatda ito saglit saka humugot ng hininga. Yes, you were saying... Ani ang nakatikwas ang kilay. Tinitigan siya nito bigla at siya ay naasiwa. Baka hindi na magtrabaho ang mga tao dito dahil sa'yo. Palatak ni Marcos. Kailangan mo ba talagang magpaganda? Kung sa ibang pagkakataon ay nainis na siya, pero pinamulahan siya ng muka. Bakit ba hindi nito alam kung paano pumuri? The boys around her would flatter and flirt with her, but Marcos would always confuse her. May papuri bang sinasabi ng paggalit? Gusto mong mag-ayos ako ulit? Papangitin ko lang ng konti. Aniyang hindi na itago ang inis sa boses at akmang papasok ulit sa silid, ngunit pinigilan siya kaagad ng binata. Wag na! Kaagad na sabi nito, sabay hila sa kamay niya. Tatakpan na lang kita. Lihim siyang napangiti. Is he being possessive? Ngunit napalis ang ngiti niya sa sumunod na sinabi nito. Baka maubos ang araw natin sa almost ready mo. Humingo siya sabay kuha sa kamay na hawak nito. Ngunit ayaw nitong bitawan yon, kaya napilitan siyang sumunod dito. Ilang beses na napahugot at napabuga ng hininga si Marcos. Kanina lang ay nakalimutan niyang huminga paglabas ni Luna sa silid. Gusto niyang mainis sa sarili dahil halos matulala siya kanina. Hindi niya gusto ang epekto ng dalaga sa kanya. Bilisan natin, senyorita, at baka nakapamunga na ang mga mangga. Gusto kong makita mo silang namumulaklak. Iningusan siya nito. Biglay gusto niyang halikan ang nakaingos na labi ng dalaga. Ipinilig niya ang ulo. Bumalik muli sa isipan niya kung gaano kalambot ang labi nito. Are you okay? Biglang tanong ni Luna. Tumango siya kaagad sabay sampa nito sa kabayo. You look constipated, komento nito. Mataas kasi ang araw, nakakahilo na. Umingos na naman ito. Tigilan mo na yung kakaingos mo para kang bata. Babala niya, dahil kapag hindi siya nakapagpigil, hahalikan niya talaga ang dalaga. Kung alam ko lang na ganito kakasungit ngayon, hindi ako sasama sa'yo. Natigilan siya ng bahagya nang maramdaman ang pagtatampo nito. Gusto niya itong kabigin para aluin, ngunit napalunok siya nang mapatitig sa makinis na balat nito. Nanuyo biglang lalamunan niya. Gusto niyang mapailing nang bigla itong gumalaw dahil inayos ang bag. Dahilan para lumapat ang labi niya sa batok ng dalaga. Tila natigilan naman si Luna at hindi na kumilos pa. And for the life of him, he wanted to do it again. Binilisan niya ang pagpapatakbo ng kabayo. Kailangan niyang maging abala bago pa tuluyang mawala ang pagpipigil niya at mahulog silang dalawa sa kabayo. Bigla ay tumawa ang dalaga, sabay kapit ng mahigpit sa braso niyang nakahawak sa bewang nito. My God, we're flying! Bagana natin? Pasigaw na tanong niya para marinig nito. No! Anitong umiling sa kanilingon siya. I love flying! Napangiti si Marcos nang makitang masaya ang dalaga. Nawala na kaagad ang tampo nito. Kapit ka! Aniya. Saka hinigpitan ng pagkakapulupot ng kamay sa bewang ng dalaga. Ganoon na lang ang tawa nito nang mas binilisan pa niya ang takbo. Mabilis silang nakarating sa manggahan. Masayang inilibot ni Luna ang paningin. She still felt like soaring, and her heart still beating for being so near with Marcos. For some reasons, he did not let go of her hands. Kaya kasama siya nito habang kinakausap ang mga tauhan. Hindi niya mapigilang humanga sa binata sa pagiging responsable nito. Stop admiring him, wika niya sa sarili. Pero ilang sandali lang ay natagpuan niya ang sariling palihip na sinusulyapan nito habang nakikipag-usap sa mga tauhan. Umiwas siya ng tingin ng nilingon siya nito. Maya-maya pa'y naghiya na itong umuwi. Natuto na siyang sumakay ng kabayo, pero hindi pa rin siya hinahayaan itong mag-isa dahil hindi pa siya masyadong kilala ng mga kabayo. Kaya't kagaya nung una, kailangan niyang tiisin ang malakas na tibok ng puso niya
Naibig yatang kumawala sa tuwing nasa malapit siya ni Marcos. "What's that?" "Aniya, iba ang daang iyon sa dinaraanan nila nung nakaraang araw." "Simbahan." "Anito." Muntik na siyang matumba nang makita kung gaano kalapit ang mukha nito paglingon niya. At naalala niyang halik na namagitan sa kanila ng gabing iyon na pilit niyang kinakalimutan. Ganoon na lang ang pagtibok ng puso niya nang magtama ang mga mata nila. Gusto kong tignan kung pwede." "Okay, pero hindi tayo pwedeng magtagal at baka dumating na mga veterinaryo." Bumaba ito mula sa kabayo at inalalayan siya nito sa pagbaba. Napangiti siya nang maglakad sila papunta roon. Hawak-hawak ni Marcos ang kamay niya para alalayan siya at hindi niya mapigilan ang saya ng puso niya. Nagkakagusto na talaga siya sa binata. And she suddenly hated her for naming him that. "Ang ganda naman dito," aniya habang naglalakad sila sa daan na nasa pagitan ng umaagos na batis. "Kapag ikinasal ako, gusto kong maglakad mula dito papunta sa loob." Ngumiti ito. "Mag-aasawa ka ng taga rito?" Tanong nito na halos ikabuhol ng hininga niya. "Hindi ah." Paiwas na sagot niya. "Basta gusto ko dito magpakasal." Napangiti siya at biglang namula nang sa isip ay nakita niyang si Marcos mismo ay naghihintay sa kanya sa altar. There was a large cactus in the garden. Saka siya biglang napakunot noo. She remembered this place. In a picture she held so close in her heart. She flicked her heart pendant and saw her mom and dad on their wedding day. Mom and Dad were married here. Ano yung halos bulong na lang. And there was a certain warm feeling that touched her heart. Marcos gently smiled. "Dito rin ikinasal ang mga magulang ko. Halika, ipapakita ko sa'yo." Pinuntahan nila ang cactus. May nakaukit na petsa at pangalan sa sementong nakabakod palibot sa cactus. There were names of those who have been married here. And her eyes were stinging as she saw her mom's handwriting. Di naman niya iyon ang mga daliri niya. Napatingin siya kay Marcos. Nakatitig din ito sa pangalan ng mga magulang nito. Tila may pumunit sa puso niya nang makita ang lungkot sa mga mata nito. She realized how lucky she is. She still has her dad. How did Marcos manage to survive on his own? How was it living alone? There was a strong urge to hug him and never let go. For the first time in her life, she wants to take care of someone, though she doesn't know how to. She wants to take care of Marcos. Nang magangat ito ng tingin, ay nahuli siya nitong nakatitig dito. Kaagad niyang ibinaba ang tingin. "Do you miss them?" Mahinang sagot ni Luna. Tumango ito sabay buntong hininga. Araw-araw. May pait sa boses nito. Hindi niya alam kung saan siya kumuha ng lakas. Ang alam lang niya ay gusto niyang pawiin ang lungkot ng binata. Kinuha niya ang kamay nito at mahinang pinisil iyon. "There are just painful things we can escape, even if we try to." He looked at her with the sad eyes, and she was not thinking at all. She just hugged Marcos, mahigpit. Tila nagulat ito sa ginawa niya. Pagkuha ay naramdaman niyang ipinulupot nito ang braso sa bewang niya at gumanti ng yakap. "It feels so good," aniya sa isip. She should be comforting him, but it felt like the other way around. "Hindi ko akalain na may soft side ka pala," biglay sabi ni Marcos. "Akala ko mataray ka lang at walang pakialam sa nararamdaman ng iba." Kunot noong tiningala niya ito. Was that a compliment? Tumaas ang sulok ng labi nito. "Opo, senyorita," anito at hinalika ng tungki ng ilong niya. Nanlaki ang mata niya at tila natauhan din ng binata. Kaagad itong kumulas mula sa pagkakayakap sa kanya. "Umuwi na tayo at baka dumating na ang veterinaryo." Yaya nitong hindi makatingin sa kanya. Kaagad siyang tumalima. Abot-abot pa rin ang kaba sa puso niya. She thought he'd kiss her on the lips. "Gusto mo ulit lumipad tayo?" Nakangiting tanong ni Marcos nang sumakay siya sa kabayo. Excited na napatango siya. Nawala na lahat ng pagkailang nila sa isa't isa nang sinimulan nitong patakbuhin ng kabayo. It's one of her favorites now, flying with Marcos. Napakagaan ng bawat sandali niya habang kasama niya ang binata. Abangan ang mas lalong nakaka-excite na kwento ni na Marcos at Luna. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.